Ito na ka-agri. 48 days after transplant. Maraming stem borer. Kaya nag-spray tayo ng insecticide. Sa gabi doon, medyo namumula yung dahon dahil sa pagaspas ng hangin. Kaya nag-halo din tayo ng fungicide. Ayan, naka-agri. SL20 Super Hybrid Rice. 48 days after transplant. Ayun, parang puti. Ka-agri, ito na, nag-spray na tayo ng medyo fungicide, ano? Pero hindi cover base na fungicide. At nilagyan na rin natin ng insecticide dahil may mga yung parang naging stem borer. Pag nangitlog, naging uod at pumapasok dun sa stem ng palay at pag nagbunga namumuti na walang laman. So ito yung unang spray natin ng insecticide na pang stem borer. Ayan. Alam mong maraming insekto ka-agri kasi pagka-spray pinupunta talaga ng mga ibon, dinadagit nila. Ito na ka-agri, bali yan yung talab ng natin, yung manipis na pataba. Yung 2 bags ng potassium 0060, 2 bags ng urea 4600, 1 bag na 17017, pinaghalo-halo yun para dito sa buong 2.5 hectares. 2 days pa lang after natin mag-apply, so hindi pa masyadong talab yan ka-agri. 3 days siguro after. Ayan. So ito yung SL20 natin, Super Hybrid Rice. Nasa ano na to? February 13 plus 31, 44 plus 3, 47 days after transplant. 47 days after transplant. Ito na itsura. Baba, no? Mas mababa kaysa sa USA 8 natin before. Agri, ito yung in-spray natin. May mga nagpili para. Yun, puti yun. Nakadapo. Kasi may parang nagpili pa tayo. Pero kanina, bago spray niya, marami din eh. Yun, nagpiliparan. Hopefully pagka nakasipsip sila ng lason. Ayun o. Ayun yung stem borer ka-agri. Marami sila. Tingnan natin mamaya kung anong magiging effect. O kaya tayo nag-i-spray dahil doon marami ka-agri. Ayun o. Lumilipat-lipat lang sila ng pwesto. Ka-agri, mag-post spray inspection tayo ngayong araw na to. Samahan mo ko at ikutan natin ang ating SL20 Hybrid Rice na in-spray natin kahapon. At tingnan natin kung nandoon pa rin yung mga stem borer na nasa stage na parang sila paru-paro, no? Tara, tingnan natin, ka-agri. Let's go! Ayan. Ka-agri, nandito sila kahapon no? Marami sila nakadapo dito. Pero pagka ngayon, tinignan mo, hindi mo na masyadong makikita, oh. Pero tingnan pa rin natin, ka-agri. Maghanap tayo ng mga stem borer. Sana wala tayong makita, ka-agri. Ayun, meron pa rin. Ayun, ka-agri. Ayun, meron pa rin. Itong ano na to. Pero patay ka. Ayun, buhay pa rin. So ibig sabihin, hindi natin nadali 100%. No, pero yung tinama yung ayun, meron pa rin, no. So mag-uulit tayo, ka-agri. Medyo mas matapang. Ayan. Meron pa rin. Ayun. So ang mahirap niya makasumiksik sa puno, ano. Meron pa rin, ka-agri. Ayan, isa-isa lang naglalabas ng bunga yung ating palay. Yun, no? Meron talaga. Kapag matigas naman yung puno, ka-agri, sabi nga hindi naman masisira yan. Post spray inspection. Hindi na siya kasing kapal nung kahapon. Medyo okay na siya. Yun. Hindi naman yun. Yo. Meron pa rin, ka-agri. Mahirap talagang patayin sa stage na ganito. So ang ginagawa talaga ng iba dyan, kumukolekta sila ng eggs. Tapos yung egg na yon, hinihintay nilang mapisa. So pagka napisa na, yung kinolekta nila, ibig sabihin napisa na rin yung nasa field. Doon sila ka-agri ng
pang stem borer. Patay yun sa stage na uod, madaling patayin. Pero sa stage na paro-paro, mahirap patayin, ka-agree. Ayun, oh. Yun yung proof, oh. Buhay pa rin, oh. Yung dalawa pa sila, oh. Ayan. Pero systemic naman yung nilagay natin, so baka sakaling dinadali kahapon, mga 3 araw pa yan, nadali pa sila. Ayan, ka-agree. Ayan na ang ating SL20 day 48 after transplant. Ayan, tumatalab na, ka-agree, yung ano, yung nilagay natin na urea at potassium. So bumeberde na siya, ka-agree. At umaangat ng bahagya. Ayan. Ka-agree, tumalab yung ating top dress. Ayan na, oh. Maganda yung talab niya. 3 days after natin na nagsabog ng top dress natin. Ayan na. Gumanda na yung forma niya, oh. Titigas na yung mga puno nito. Bumubuka na ng gusto. Ready na para sa flowering stage. Ayan na. Sana na-arrest din yung pamumula ng dulo dahil sa hangin. Okay. So sa susunod na video natin, ka-agree, hopefully may lumalabas ng bulaklak to na maganda. Ayan na, ka-agree, talab na ang ating top dress. So maghihintay na lang tayo ng flowering stage. Yan. So i-manage na lang ang tubig. Papapasok tayo ng tubig maya. Ito yung ating SL20, ka-agree. At 48 days after transplant, nung nagpupunla tayo nito, ito naman nagpapatanim. Ito yung katabi natin, jackpot. Ganda, ka-agree. Jackpot na jackpot. Ganda ng bunga, ka-agree, oh. Ayan. Pinag-iwanan yung SL20, oh. Jackpot. Ganda, ka-agree. Kapal. Pagi yung pinakamagandang portion ng ating SL20, no? Dito, makikita mo yung height niya, maganda, oh. Ayan. So ito yung pinanggalingan ng punla natin. Ito yung punlaan, pinabalasa, bunot natin lahat, tapos pinabasag natin, pinalinang, at ayan, pinamnan ulit. So ito na yun. Makikita mo maganda, ka-agree, dito sa portion ito. Medyo mahina lang mamuno, ka-agree, yung SL20. So, mga 20 plus lang yung kanyang puno. Hindi kagaya dati nung US 88 natin, talaga sambulat, sumabog. Nag-explode siya sa pagdami ng suwi. Ito hindi masyado, ka-agree. Dapat ito na, ganito na dapat yan, eh. Kung hindi mo nasaling, ito na dapat yan, eh. May bunga na dapat. Ito na yung punlaan, ka-agree, yan yung mga nanggaling na sa ano. So doon sa bagong technology na pinag-aaralan natin, ka-agree, yung SRI, System of Rice Intensification. Ang sistema nila, gusto nila maaga pa lang, bata pa lang yung punla, ilipat tanim mo na, para yung unang suwi nakuha mo na kaagad. Tapos saka yun ang mag-explode, yung mga unang suwi, yun ang dadami, no? So dito sa atin medyo mahirap yung technology na bata pa lang ililipat mo na kaagad kasi maraming kalaban, suso, daga, ibon. Medyo mahirap, although hindi naman imposible, alagaan mo lang din. Pero mas madali yung system na pinatatanda yung yung punla, 25 days. Kaya lang, yun nga, medyo mahirap ng bumuka. Pero pwede pa rin compared sa dati, oh. Makikita mo 20 plus yung buka niya. Yan, naka-agree. Talab na yung ating nilagay na fertilizer. Yan, so maghihintay na lang tayo na pagbubuntis, paglilihi, pagbubuntis, at yan, diretso na mamumulaklak na. In 1 month yan, ka-agree. Maglalabasan na yan. So see you again soon. Abangan ang ating SL20. Bye bye.